Ilang taon na po kayo? 42 po. Kayo po? Matanda po ako sa iyo, 43. Ay, 1 year lang. May asawa po kayo dati? Ano no? May asawa kayo dati? Mayroon po, naiwalay na kami almost 20 years. Kasal po kayo? Opo. May mga nagko-komento, ayaw nila maniwala na yung edad nila 42, 43 pa lang. Grabe naman kayo makapagsabi, senyor. Di ah? 3 lang po, 3. Ano pong work nyo ngayon? Actually, ma'am, private security ako. Naka-kuan ako, ma'am, naka-leave sa ngayon. Okay po. Ako po, may trabaho din naman ako sana. Hindi po magising yung alaga ko. Para hindi ako maputol. Ano nga pala yung probinsya mo, ma'am? Bicolana po ako. Bicol. Oragon. Oo nga eh. So, pero mababait po kaming mga Bicolana. Pagmahal, maalaga, ganyan. Maling tao lang yung nahanap ko. Ganun ba? Opo. Kaya naman po, tanongin niyo po. Ano status mo? Separated ka ba? O hiwalay na po ako matagal. Hindi naman po ako kasal. Kaya yung ginagamit kong apelido po ngayon, apelido yan ng tatay ko. Ilan ba anak mo? Anak ko? 5 po ang anak ko. Nasa akin po lahat, 4 yung nasa akin, yung isa nandoon sa auntie ng dati kong asawa. Ganun ba? May maliit pa akong anak, iniwan ko siya, 1 year old pa lang siya ngayon, magli5 taon na siya. Yung nanay ko po ang nag-aalaga ng mga anak ko. Mabuti kung gano'n. Tapos yung panganay ko po may asawa na din, pero nasa akin pa. Siya po yung nagbabantay doon sa bunso niyang kapatid. May mga apo ka na rin? Wala pa po. Ay, yun ba? Ako mayroon na. Lolo ka na pala. Lolo na. Nagbuntis yung anak ko pero nakunan, hindi yata siya nagmagkakaanak kasi mataba siya eh. Oo. Akala mo ba naman kay mamukhang lula na at sabihin mong parang duda kasi ra? Bakit? Hindi naman. Nakailang sali ka na dito, ma'am? Ay, first time ko po dito, nakakakabukal. Ay, nga eh. Ito nga first time. First time. Kasi super idol ko po si DJ. Super idol ko po yan si DJ. Baka naman dalawa po yan sir. Pagkatapos mong sumali dito, ma'am, baka hindi mo na ako idol nito. Baka ayaw mo na sa akin. Hindi mo na ako idolin. Hindi, super idol ko po kayo. Nakupitan kasi ako. Nakupitan kasi ako sa mga singkit ang mata. Ay. Tulad ko kay sir, singkit ang mata. Tanggalin nyo nga po. Parehas pa kami nakasalamin ni Kuya. Tanggalin nyo nga po yung salamin ninyo. Para... Wala po na yung nga mata pero natin, ma'am. Kasi wala akong salamin ko. 40s na tayo. So, anong balak natin, ma'am? Anong plano mo pag halimbawa na magpaayos tayo ng istorya dito? Ako po talaga naghahanap yung makakasama sa habang buhay kasi siyempre tumatanda na tayo, ayaw kasi yung mga peking tao, yung totoong tao, yung mapagmahal, yung tanggap yung pamilya ko, hindi lang ako. Kasi hindi naman pwedeng ako lang tatanggapin. Dapat pag nagmahal ka ng isang single mother, dapat package deal po yan kasama yung mga anak. Kaya nga ako nag-aanap din ako. Totoong tao po ako. Hindi po ako naluloko. Ako lang yung niloloko. So ilang taon ka na dyan sa ibang bansa, ma'am?
Bago lang po ako dito, mag-1 year pa lang ako kasi nung unang sa agency ko po, natagalan ako bago ako nila napalis, nagantay ako doon ng 2 taon kaya nasayang yung mga oras ko doon sa agency. 2 taon ako doon natingga, tapos nilipat nila ako ng ibang agency. Kaya ayun, nakaalis po ako, mag-1 year na po ako ngayong April 30. Next year, uwi po ako ng April 30 to 2025. So anong ginagawa ho ninyo doon, ma'am, sa loob ng 2 taon may git sa agency? Sa Oo. Nakiusap po ako sa agent ko na nag-sideline po ako ng katulong sa Manila. Oh. Kasi po, di ba po, may mga anak akong nag-aasa sa akin kasi yung asawa ko po, hindi po siya nagbibigay ng sustento. Simula nung nag-hiwalay kami kahit sigong doling. Okay, so bali kahit papaano naman, may trabaho naman po pala kayo. Hindi naman pala kayo nag-stay talaga sa agency. No, doon na nagkatambay, doon Nasayang po dapat po sana ay kung nakaalis na ako noon sana, di pabalik na naman ako ulit dito. So medyo matagal-tagal pa yung uwi mo, 1 year pa. Okay. Madali lang po yan pag hindi mo siya binabantayan mo. Ayun nga. So pwede ba kita mantay? Bahala po kayo. Pero hindi ako kasi minsan kasi may nagsabi na rin kasi nila sa akin pero nung nandito na ako, nawala na siya eh. Meron naman pala nagsabi na hintayin ka, ma'am, ganon. Opo. Meron ako naging boyfriend dyan sa Pinas, dyan sa Manila, nung nasa accommodation ako. Kaso, nandito na ako, parang pipirahan niya lang ako kasi nandito na ako, nag-chat sa akin na manghiram daw ng pera. Sabi ko naman, ikulang pa nga sa mga anak ko, tapos papahiramin kita. Nung unang sahod ko, binigyan ng 1.5. Tapos ng pangalawang sahod, parang naano na ba siya, na gusto niya pang mag-ano sa akin. Sabi ko, wala na akong ipapahiram sa'yo kasi yung una, pinapaayos ko yung bahay ko kasi pag umuulan, ulan din sa loob ng bahay ko kasi hirap naman ng mag-isa ka lang bumubuhay ng mga anak mo, hirap magawa ng bahay. Kaya. So gusto niya talaga buwan-buwan may papadala ka sa kanya, ganun. Siguro, ganun yung sabi ko, wala akong maibibigay sa'yo, wala akong maipapahiram sa'yo. Kasi sa mga anak ko pa ako lang sa may binili pa akong lupa. Sa loob po ng mag-1 taon pa na ako dito, nakabili na ako ng lupa. At sa ngayon po, nag-iipon pa ako ng materialis sa hardware na kakilala ko doon sa amin. 2 buwan na lang, na yung bayaran sa hardware. Kaya next, mga June, makakapagpatayo na ako ng bahay. Ayun. Tanong nga pala kita, ma'am, ano bang height mo? Maliit lang po ako para kasi Julian Magdangal. Ay, ganun ba? 5? 4'11 po ako. 4'11. Ay, ganun ba? Ay, hindi naman importante yan eh. Ang importante yung mahanga. Baka po magabo yung asawa mo, ayaw ko nang matulpo tayo, kasal ka pa naman ako. Wala sa akin problema. Walang maghahabol sa akin. Wala naman yun kasi may anak na siya, mayroon na siyang asawa. Takot kasi ako sa mga nagiinom kasi may phobia po ako sa isang lasinggero kasi yung asawa ko po. Dati lasinggero siya, nang bubugbog po siya nung pag nakakainom siya. Kaya takot ako sa mga yung lasinggerong tao. Kasi nagkatabi. Ba? Lagi ako nagkasabing nakainom siya. Lasinggero? Okay. Anong rason daw niya? Ba't ka binubugbog, ma'am? Takot talaga ako mabisyo yung tao. Bakit to kayo binubugbog, ma'am, paglasing? Bakit naman? Ewan po sa kanya kasi pag haliman inutusan niya po ako pag hindi ko kaagad siya nasunod, inuwasan niya kasi ako. Pag hindi ko kaagad siya ayun, may pasa na sa kanya tapos paano siya sa mga bata, yung maano siya matapang. Kwenta sa anak ko, ipapalo niya, ako na lang nagpapaan para yung anak ko hindi masaktan. Kasi ako po yung nanay na hindi po ako nalalakit ng mga anak. Sana po yung asawa mo ngayon, ma'am? Sana po yung asawa mo? Meron na po siyang kapiling ng iba sa kabilang bahay. Kasal po kayo noon? Hindi po. Wala po kung hindi po ako kasal. Okay. Bicolano din ang asawa mo, ma'am?
Hey DJ, bakit hindi kita nakikita? Hindi ka nagpapakita. Andiyan naman si Sir. Sa ibang, nag-live, nagpapakita ka sa akin. Huwag mo na tingnan si Sir DJ. Ako na yung tingnan mo. Oo. Sana hindi sumangising alaga ko. Parang hindi ako tawagin. Ngayon po, ay nandito kami sa, sa nanay ng madam ko kasi di ba kahapon yung Eid Mubarak. Ay, bukas po kami uwi doon sa bahay namin sa Hindi may hadiya ka na kanyan. Oh, May hadiya ka na yan. ay, opo, kagabi, kahit pagod sa maraming hugasin, din pa ako, 3:30, tapos doon sa amo kong lalaki, ng second week pa po ng Ramadan, binila niya po ako ng cellphone. Yun po ang hadiya ng sir ko. Swerte mo naman. Tapos, wala na po yung hadiya ko, lumipad na sa Pinas, pinadala ko na sa mga anak ko para, kasi mag-graduate yung anak kong pangalawa, grade 12, pangbayad niya sa school, yung graduation niya, tapos yung gagamitin niya ang damit sa graduation ball. Ayun, kaya pinadala ko na po para meron na siya. Kasi sasahod pa ako sa katapusan. Maganda. Lahat po ng sahod ko, lahat po yun napupunta sa Pinas, wala po napupunta sa akin. Kasi libre naman ako lahat dito. Kaya ano namang bibilin ko, saka hindi naman po ako nakakalabas dito, wala akong day off dito. Natamay na si Kuya. Ilan po ang mga anak niyo, Kuya? 3 lang yung anak ko. May mga pamilya na po sila. Ilan pong babae at lalaki? Yung panganay, may isa lang lalaki. Yung pangalawa, yung babae ko sa Gawas din. Yung bunso sa Mindoro. Ako naman 2 babae at 3 lalaki. Kalat-kalat Sir. Mga Pero mababait naman yung mga anak ko. Pag mabait naman po kayo, mabait naman yung Yung panganay ko, maldita siya, pero pag nakuha mo naman yung ugali niya, magiging mabait din naman. Sa akin ganun. Yung asawa niyo po Sir, hindi naman po kayo kasal noon? Kasal? Kasal ako Kasal sa... si Sir. Okay. Kasal ako. Pero almost 20 years Pangarap ko na. din po sana. Naigit na yung bunso niyo, ilang taon Sir? Kasal ako. Bunsong anak niyo Sir, ilang taon? 19 na po, 19. Pero 20 years na kayong hiwalay. Nahuli kayo ng DJ, hindi ko napansin Nahuli kayo. Sa totoo lang po, magsabi po kayo ng totoo. Siguro Hindi nga totoo. buntis pa ho yung bunso naghiwalay na sila. Nakahingiwala yung anak mo. Magti-20 pa lang yung anak ko. Naiwalay. Bago sila maghiwalay, gumawa muna ng bunso. Baka sa iba niya DJ ginawa. Isa lang nanay nun Sir? Isa lang naman yata. Isa lang. Hirap yung marami. Ngayon, anong hanap niyo ma'am sa isang lalaki? Bukod sa hindi ho kayo ginagawang pulutan pag magalasing? Mabait po. Tapos siyempre may stable na trabaho. Kasi paano niya ako tutulungan, di ba? Kasi pag single mother ka, dapat siyempre hanapin mo may trabaho. Hindi yung ito ang bubuhay sa kanya. Yung makakatulong mo sa pamilya, ganun. Tapos, naintindihan ang... Saka gusto ko po, kasi di ba malayo ako, gusto ko yung naintindihan ang oras ko kasi dito. Tapos gusto ko yung para ba yung magre-report sa akin kung ano ginagawa niya, tapos ganyan. Tapos laging nagchat-chat, kahit hindi ko siya ma-replyan kasi gawa na may trabaho ako. Yung pag-gising ko, yung may good morning, ganyan. Kasi nakakasaya po yung ganyan, para masayang gumising pag may nababasa kang ganyan. Tama, correct ka dyan. Parang may libangan lang baga. Opo, kasi dito, sobrang lungkot po ng buhay dito. Kasi yun lang po ang libangan namin dito, mga OFW, yung cellphone. Tinanggal nila pareho yung salamin nila.
Di nila ako naririnig. Unang nagubad si girl. Tapos si boy ng salamin. Pwede ko hindi yung account mo mamaya. Ayoko, wala po problema. Para kahit pa paano may maka-grade tayo. Ayoko. Pero ang totoo ko po talagang pangalan, Arlene. Ito lang kung ginamit ko sa dito sa email. Yun. Arlene talaga ang pangalan ko. Ay, sa akin talaga, Rabel. Sige, yun, hindi ko Gusto ko pa dapat mag-alias ng pangalan ko eh. Ha? Gusto ko pa dapat mag-alias ng pangalan ko sa iyo. Okay. Para mas maganda Ang alin? pangalan ko pag pinalitan ko. Para kuya, pag nanood yung asawa mo, mag-comment siya dito. Wala. Kaya ano na, yung sigurado na bago kayo sumali dito, walay na kayo, di ba? So sa iyo naman ma'am, pinaniwalaan ni sir yung naghiwalay kayo ng asawa mo. Paniwalaan mo rin si sir. Kaya mo na yung mga ex mo. Ay, ako po talaga nagsasabi ako ng totoo. Ay, Kahit yung chinat ko na nga yung sabi ko, hindi naman aamin yan si sir kung nagsisinungaling. sa kay DJ. Sabi ko, nanonood yung mga ko. Yan, binalik na yung salamin. Taga South Cotabato ako, ma'am, Ilonggo ako taga. Ilonggo ka? Ilonggo man yung yung naging boyfriend ko, yung sa Kabangkalan, alam mo yun? Pero, Bakulod. Bakulod yun. mapangal siya, malambing, ang mga Ilonggo malambing, pero hindi naman yata lahat, ayun, parang Malambing talaga. yung nung natulungan ko na, nakuha ko ng lisensya, tapos binilhan ko ng motor, ayun, nawalan, parang wala, pinalit ako dun sa Tagaluto ng nila, kasi nag-driver siya ba sa shuttle bus, kilala niya doon yung Tagaluto doon. Tika lang, yung sabi niyo po ma'am, nagkaroon po kayo ng boyfriend dito bago po kayo pumunta dyan. Ito po yun yung tinutukoy nyo kanina na pinadala mo ng una, pangalawa hindi na? Ay, iba po yun. So Latest po yun. Okay. Ayun. Nakarami ka na rin palang karanasan. Hindi ka na nagtatanong si Kuya. Okay. Yung una, naging boyfriend po ninyo bago po kayo pumunta dyan, humingi sa'yo ng pera. Humihiram, sabi niya. Naghiwalay po kayo nun. Opo. Tapos, gaano po katagal nagkaroon po kayo ulit ng boyfriend? Nung nakipaghiwalay sa kanya, dinak ko po siya sa Messenger, sa FB. Gaano po katagal bago kayo nagkaroon ng boyfriend ulit? Ay, wala po ngayon kasi nandito na ako ngayon sa Saudi. Bawal naman po yan dito. Hindi, kasi yung sabi mo yung Ilonggo na binilan mo ng tricycle, ng motor. Ay, yung bago yung nasa accommodation ako, yung 2017 ko siya nakilala, 2016 ko siya nakilala, hindi pa ako nag-abroad noon. Nagka-company po ako noon, tapos naghiwalay kami 2020. Kasi nga po yung nang babae na siya, yung binilang ko po siya ng motor, tapos kinuhanan ko po siya ng lisensya. Kasi nag-apply po siya ng driver sa shuttle bus. Basta maganda Sir VG, ganyan talaga. Bali, ano po yun ma'am? Yun po talaga yung una mo naging boyfriend. Dito ka pa sa Pilipinas. Naghiwalay po kayo noon. Tapos bago po kayo pumunta dyan sa may Saudi, nagkaroon po kayo ulit ng boyfriend. Na pagdating mo dyan sa Saudi, humihingi sa'yo ng pera. Opo. Binili ko na po yun. Wala na yun. Wala na yun. So, cash mo binili yung motor ma'am? Nung binigay mo sa kanya? Hindi po. Bali. Inahulugan ko naman. Okay. In-embargo na siguro yon? Wala na? Kasi iniwalayan mo din? Bayad na po siya. Bayad na siya.
Hmm. Tapos nalaman ko po, bininta niya na. Parang inano niya yun. Pinalit niya ng ibang brand. Oo. So bali matagal din po pagsasama ninyo noon, ma'am, nung dito ka pa ako nagtatrabaho sa factory dito sa Pinas? Ano po? Matagal din po yung pagsasama ninyo ng Ilonggo na yon? Yung Bisaya, yung taga Kabangkalan. Oo, Negros. Ay, opo, kasi 2016 ko siya, tapos naghiwalay kami 2020, kaya may isa po kaming anak yung magpa 5 years na, 5 years old na po ngayon. Okay, sige. Ayun, sir. Nasungkit gid yung tanong. Pero po lahat po nakadalawa po ako bali asawa, pero lahat po yun, lahat mga nabubugbog, lahat, same po ang attitude nila. Oo. Nakainom ng nananakit. Hirap yun ako, hindi ako nagiinom. Dalawa lang, mama, ha? Baka mamaya dagdagan na naman, may pangatlo pa pala. Dalawa lang. Okay, sige. Yung iba po, jowa-jowa lang, hindi ko na nakita. Sa Facebook lang. So, Pero hindi na ako naging foreigner. Makauwi ka, ma'am, sunduin na lang kita sa airport. Chat mo na lang ako. Pero hindi ka po pwedeng sumama sa amin kasi masabay yung mga taga sa amin, mga chismosa pa naman mga tao sa amin. Sabi, nag-abroad lang, may kasama na kaagad pag-uwi ng lalaki. Huwag mong subukan. Hindi naman problema yan eh. Mga tao sa amin, mga chismosa. Hayaan na lang si Marites. Ang importante yung halaga. Masabi yan, ang pakay ko, kaya ako nag-abroad, naghanap ng lalaki. Kasi pag uwi, may dala ng lalaki. Pero di nila alam, nagka-boyfriend ka na rin ng dalawa, di ba? May nakasama ka na rin po dito sa Maynila, bago ka pa nag-abroad. Ay, lang yun. Okay, yung ma'am, yung bunso mo, yung anak niyo po doon sa pangalawa po ninyong kinakasama, saan po ngayon? Magkasama po ba sila ng iba mong anak sa una? Opo, nandun po sa amin, dinala ko po siya sa amin sa Bicol kasi ayaw ko po siya ibigay doon sa asawa ko doon sa Bisaya po. So, dalawa po yung nakasama ninyo, naka-live-in. Wala po kayong napakasalan doon, ha? Wala? Wala po. Wala po, kahit isa wala po. Okay. Baka sakali Pangarap ko nga rin po na makaranas ng kasal, kaso tumanda na lang ako, hindi ko naranasan ng kasal. Huwag mong subukan. Mas maganda yung hindi kasal, ma'am eh. Kasi grabe yung in love. Baka gusto mo ituloy natin, ma'am, para maranasan mong ikasal. Si kuya kasi kasal na eh. Walang problema. Ano ba yung religion mo, ma'am? Ha? Ano ba reliyon mo? Relihiyon? Katoliko. Ay, pareha na pala tayo. So, pwede naman yan sa... Pero dito, ngayon nandito ako sa Saudi, parang gusto ko siyang mag-convert to Muslim. Sinabihan ko na yung amo ko. Sabi niya, hindi naman na daw ako. Pa-convert muna tayo sa Muslim. Bibilan niya daw ako ng mga, mag-aral muna ako ng mga nila, yung ano ba nila, libro nila, bibilan daw ako kasi parang gusto ko kasi mag-Muslim, pero hindi ko, in God's will, inshallah. Saudi. Ana ikba inti. Anong purpose Tama mo? po yun? Anong purpose mo po, ma'am, para bakit gusto po ninyo maging Muslim? Anong purpose mo? Hindi po kasi, maganda po kasi sa Muslim kasi yung parang tahimik po siya, tapos yung maganda yung mga aral. Tapos, so, ibig sabihin, alam mo na kung anong buhay ng isang Muslim. Dapat isa buhay mo yan araw-araw. Opo. Kala ko ba naman para pwede ka mag-asawa ulit? Hindi po, grabe naman siya.
Hindi naman po pumasok sa utak ko na pumasok sa Muslim para makarami ng asawa. Hindi naman po yun. Gusto ko lang kung mapalapit kay God. Kasi maraming pagsubok ang binibigay niya. Pero niyo po, 5 anak, walang tumulong sa akin. Ako lang yung, buti nga may nanay pa ako. Laging naka-support na sa akin. Kung wala akong nanay, ewan ko na lang kung saan pupulutin yung buhay namin mag-iina. Kasi iniwan ako nung una kong asawa, maliliit pa yung anak ko. Yung 4 na yun. Yung panganay ko noon, palang daycare. Tapos yung bunso ko noon, palang gagapang-gapang pala. So bali, ikaw po talagang iniwan, ma'am, ha? Iniwan nila? Ako po yung iniwan. Ako po yung iniwan kasi sabi niya, pupunta siya sa Manila kasi magtrabaho po siya doon kasi sa Bicol ay mahirap po ang trabaho. Tapos ayun, naniwala naman ako, nag-antay ako sa kanya na doon. Iniwan niya kami doon sa nanay niya. Nung sa nabalitaan ko na lang po na may kinakasama na pala siya sa Manila. Tinawagan ko po siya, ang nakasagot po yung babae. Itong pangalawa, sino pong nakipag-iwalay sa inyo? Ikaw o siya? Siya rin po kasi umuwi pa ako sa Bicol tapos nagplano na ako mag-ibang bansa tapos yun na ko. Ganun din yung same din yung nangyari na tinawagan ko siya tapos babae na rin ang sumagot. Kaya ayun, ako naman yung taong hindi ko naman pinapipilitan ang sarili ko pag ayaw na sa akin, ayaw ko rin. Ganun lang naman po. Same kapalaran po, parehas po sila. Walang pinagkaiba. Parehas manggagamit. Ayun o. Ginamit ka rin, ma'am? Ginamit mo rin sila? Nakabuong ka kayo eh. Hindi ba yun? Yung pinirahan. Tapos gano'n. Iniwan ka lang na parang tae na yun. Hindi man lang nagsabi, thank you, gano'n. Nawala lang parang bula. Pinabablock na ako ng mga babaeng nakuha nila, pinabablock na ako. Gamit ng mga account na bago-bago, kaya marami akong Facebook account kasi ginagamit ko nga doon para makontak ko sila kasi humingi ako ng sustento. Wala, binablock ako ng mga. Kaya welcome, makakarma din sila na ginagawa nila sa akin. Maldita lang po akong tingnan po niya, pero mabait po ako. Ganun na talaga ang buhay, ma'am. Sana makahanap ako dito ng totoong pagmamahal kasi hindi ako nakakahanap ng totoong pagmamahal. Oo naman, sa ganda mo na yan. Marami pa yan. Hindi pa ako maganda. Super ang liit-liit ko nga eh. Kaya nga pinapanchimbag lang ako. Sige, paano yan? Pag-usapan niyo ha? Ang off-cam? Kung anong Thank you po, DJ. nakakabuti. Thank you. Sige, good luck ha. Maraming salamat sa time. Okay, Thank sige you. po. Salamat. Hindi pa nagising yung alaga. Nakausap ko kayo.